Mi amor, hanggang sa uling aking hininga, ikaw lang ang aking iibigin. Pinapangako ko din sa iyo, Rizal, na habang buhay ang aking puso sa iyo. Maligayang pagdating, Senyor Rizal. May dala nga po kayong pagpipilian kung saan niyo gusto tumira. Pwede kayong tumira kasama ko dito sa headquarters at pwede rin po kayong tumira kasama ni Padre Antonio Obac sa simbahan. Ngayon, mga Ginoo, ngunit tatanggapin lamang kita sa aking kumbento sa mga kondisyon ito. Una, gawin mo ang lahat ng sinabi mo sa No Limit ang Iri at El Filibusterismo at sa pagtutol mo sa simbahang Katolika at sa pamalaan ng Espanya. Dinilig ka sa iyong pagiging Katoliko. Paumanhin, Padre Obac, ngunit ang napili ko pong pagtuluyan ay kay Kapitan Carcinero. Kumusta ka, aking anak? Inagagala kitang mapagdala na. Kapatid. Mi amor, hanggang sa uling aking hininga, ikaw lang ang aking iibigin. Pinapangako ko din sa iyo, Rizal, na habang buhay ang aking puso sa iyo. Narinig kong darating si Dr. Rizal ngayon. Sana'y makita natin siya at mabigyan ng suporta. Oo, lahat naman tayo ay nagnanais na makita siya at marinig ang kanyang mga salita. Darito na si Rizal! Mabuhay! Mabuhay! Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta. Dr. Rizal, ano ang iyong mga balak at hadikain na ngayon narito ka sa Manila? Aking mga kababayan, ako ay narito upang ipahayag ang aking mga paniniwala at adhikain para sa ating bansa. Ako ay naniniwala sa kapangyarihan ng edukasyon at pagbabago sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Kami sumusuporta sa inyo, Dr. Rizal. Kami handang lumabang para sa reforma at kalayaan. Nasasakdalan nandito sa salang rebelyon, sa desisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Spanya. Ano ang pangalan ng nasasakdal?
Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Edad, 35. trabaho. Doktor at manunulat. Ngayon ay maaari nang ibigay ng prosekusyon ng kanyang panig. Tinatawag ko sa hukumang ito si Attorney Alocer upang tumayo sa harapan at ibigay ang kanyang panig. Gracias. Walang sino man ang di makalabag sa bansang Espanya. Para sa atin, walang sino man ang maaaring kumontra sa kung ano man ang nais ng ating bansa. Ang sino man ang hindi gumawa noon ay nararapat na ikulong at ipapatay. Iyan ang nararapat kay Dr. Jose Rizal. Siya ay nandito ngayon sa salang rebelyon laban sa ating bansang Espanya at mga pagkakatatag ng mga samahang may layong kontrahin ang mga batas ng ating itinatag ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Hindi ba't nararapat lamang ang sinabi kong parusa sa taong masahol pa sa hayop, walang modo, walang utang na loob sa bansang nagpapaaral sa kanya, at nararapat lamang ang isang taksil na tulad niya ang ipapatay. Gracias, Attorney Alocer. Ngayon naman ay ating pakinggan ang panig ng depensa. Aking tinatawag sa hukumang ito si Kapitan Luis Andrandre T. Tabir upang depensahan ang kanyang panig. Gracias. Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa dami ng kanyang kilalang tao. Ito ay nasusugat sa katatagan ng loob at katapangan na ngayon naroon kay Dr. Jose Rizal. Bago nyo siya husgahan, tignan nyo muna ang inyong mga sarili. Ang nais lamang niya ay maging pantay ang trato ng mga Kastila sa mga Pilipino. Hindi kayo dapat magpadalos-dalos sa pagbibigay ng mga parusa na hindi nararapat sa nasasakdal. Gracias, Kapitan Tabir. Ngayon, ating pakinggan ang nasasakdal. Gracias, Senyor. Kasinungalingan ang ibinibintang niyong lahat sa akin. Wala kayong konkretong ebidensya at tanging mga liham at inyong manggagamot lamang ang nagtutukoy sa aking pagkakasala. Hindi ako maaring magkasala ng rebelyon sapagkat ako mismo ang pumipilit kay Dr. Pio Valenzuela upang ipagpatuloy ang rebelyon na pinaplano niya laban sa bansang Espanya. Wala rin akong kinalaman sa mga pag-aaklas at hindi ko rin alam na ginagamit nila ang aking pangalan sa kanilang mga aktibidad. Napakarami ko pang maaring sabihin na nagpapatunay ng aking pagkawalang sala. Sana'y gamitin ninyo ang inyong mga utak upang magawa ninyo ang nararapat. Magkakaroon ng isang masusing deliberasyon kung ano ang hakbang na ating iuukol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Maaari nang ibalik ang nasasakdal sa kanyang selda. Ipapaalam na lang ng hukuman kung ano ang magiging resulta ng deliberasyon. Hindi na dapat natin itong pagtangunan pa. Kailangan natin putulan ng kamatayan si Rizal dahil sa mga krimen na kanyang ginawa. Ako rin sumasangayon. Ngayon, parehas pala ang ating nararamdaman ukol sa kasong ito. Itutuloy ko na ang sistensyang kamatayan ni Rizal. Ipapadala ko na ang General Gobernador Corvea ang hatol upang mapirmahan. Ngayon, ipapahayag na ang hatol ng korte. Ang nasasakdal na si Dr. Jose Rizal ay hinatulan ng korteng ito ng kaparusahang kamatayan. Ito ay pinagtibay ni Gobernador General Camilo de Polavieja at ipapatupad sa ika-30 ng Desyembre, 1876 sa ganap ng alas 7 ng umaga sa Bagong Bayan. So ordered. Rizal, may bisita ko. Ina, Rizal, kahit anong mangyari, alam namin ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya para ipaglaban ang ating bansa. Lahat ng ginawa mo ay tumatak sa puso't isipan ng mga Pilipino. Tama na yan! Tama na yan! Maaari na
Trinidad, ibibigay sa iyo ng gwardiya sa isang lampara na may nakatago sa ilalim. Basahin mo iyon pagkatapos ng aking kamatayan. Makakaasa ka aking kapatid. Rizal, Buti naman po, Padre. alam kong napakalungkot ng nararamdaman mo. Pero huwag mong kalimutan na hanggang sa huli, bitbit namin ang mga aral na ibinigay mo. Maraming salamat po, Padre. Magpakatatag ka, Rizal, hanggang sa huling sandali mo. At maraming salamat sa iyong kabutihan, Rizal. Adios. Paalam po, Padre. Mayroon lang sana akong huling-hiling bago nyo ko paslangin. Maaari nyo ba akong barilin paharap sa inyo? Imposible! Klaro at stricto ang utos sa amin na ikay barilin habang nakatalikod. Entonces, por lo menos, salvar mi cabeza. Pumanhin, Commander. Maaari ko bang tignan ang pulso na bibitayin? Sige, Doktor. Nakakamangha. Normal ang kanyang pulso. Hindi siya natatakot mamatay. Tinarangal kitang makilala, Dr. Rizal. Kargar! Consumatum est.